Pagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, batiin po natin yung ating katabi, pagpalain po natin ang bawat isa. Ayan, so, pagpalain po ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya ng Diyos sa buhay natin. Meron ba ditong hindi pinagpala ng Panginoon? Wala. Lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. So ngayon po, tayo po ay dumako sa ating pakikinig, pag-aaral po ng banal na salita ng Panginoong Diyos. At meron lamang po akong pakiusap, medyo malamig po ang panahon at talagang nakakahele naman po. Pero sikapin po natin na malabanan ang ating antok, ang pagiging komportable, at hayaan po nating mangusap ang Panginoong Diyos sa atin pong mga puso. Dahil maganda po yung ipapahayag ng Panginoon sa umagang ito. Ang title po ng ating pag-uusapan is Finding a Way in the Will of God. Have you ever asked this question sa atin pong mga buhay? What is God's will for my life? O ano ang kalooban ng Diyos para po sa aking buhay? Natanong niyo na po ba yun? We ask these questions especially po kapag nasa gitna tayo ng isang sitwasyon na kailangan nating magdesisyon. O kapag meron tayong isang bagay na uumpisahan. Kagaya po ng isang trabaho. Ano kayang plano ng Diyos sa akin sa trabaho ko? Ito ba kaya yung trabaho na ibinigay sa akin ng Panginoon? Kalooban ba ito ng Diyos? Or ito ba yung negosyo na nais ng Panginoon na umpisahan ko? O siya ba dapat yung talaga kong pakasalan? Siya ba talaga ang dapat kong maging asawa? O sa atin pong mga magka-college, ang question sa atin, ito ba yung course na kalooban ng Lord para sa buhay ko? O sa ating mga manggagawa, sa mga naglilingkod, ito ba talaga yung ministry na kalooban ng Panginoon na ginagawa ko? So bilang mga Kristiyano, naghahangad tayo na malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dahil alam natin na ang kalooban ng Diyos ay mabuti, maganda, maayos. We will never go wrong kapag ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Now, the question is, hindi lamang po kung alam natin ang kalooban ng Diyos. Ang tanong ay, handa ba akong sumang-ayon o sumunod sa kung ano ang nais ng Diyos sa aking buhay? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka bang sumunod? Handa ka bang magpasako? Handa ka bang sumang-ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Yun yung question no? Hindi yung kung alam ba natin. Ang tanong, gusto mo bang magpasako? Sabi po ng Romans 1:10, lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. So, ang nagsulat po nito, wala iba kundi si Pablo po. Ito po ay sulat niya o letter niya sa mga kapatid na mananampalataya na nasa Roma. Kung makikita po natin sa verse na yan, merong will o merong kagustuhan si Pablo na makapunta sa Roma para makita niya yung mga kapatiran doon, para mapalakas niya yung mga kapatiran na yon. Subalit, yung decision na yon ay patuloy niyang pinapaubaya sa Diyos, sa Panginoon, kung iaalaw niya yung pagpunta niya sa Roma o hindi. Di ba po parang very simple lang naman yun. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Di ba po? Pero makikita po natin dito sa sinasabi ni Paul na kahit mismong si Pablo na isang apostol ay nagpapasakop o sumusuko sa kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya kahit nasa ganyang aspeto. Amen po? Nagpapakita po dito pinapakita po nito that Paul shows complete submission to God's will. Nagpapasako po siya sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya pong buhay. Ganun din po ba tayo? Nagpapasako po ba tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay?
So let me share po yung tatlong aspeto ng God's will o aspeto o anyo ng kalooban ng Diyos. Una po, meron po tayong tinatawag na proclaimed will. Sabihin po nyo nga po, proclaimed will. Ayan. Ito po yung nais, kalooban o will ng Diyos na hindi po lihim. Sabi nga, proclaim, kaya hindi siya secret. Diba po? Ito po yung mga kalooban ng Diyos na kanyang ipinahayag at hindi po nanatiling sikreto. Madalas tayong mga tao, hirap na hirap tayo hanapin ano ba ang kalooban ng Diyos. Kung ang simpleng sagot lamang po ay matatagpuan natin walang iba kundi sa kanya pong salita. Amen po? Amen. Halimbawa, ewan ko kung may nagtatanong dito sa atin pero minsan may mga taong nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, nais mo bang patawarin mo yung tao na to? Nakasakit siya sa akin Ano ba, Lord? Will mo ba na patawarin ko yung taong ito? Give me a sign, Lord. Kapag nag-message to sa akin o pinansin ko, babatiin ko siya. Pero pag hindi, baka hindi mo kalooban na magkaayos kami. Pero kung sasaliksikin po natin ang Biblia, sabi po ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So sa usapin na ito, hindi na natin kailangang questionin or hanapin dahil malinaw po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya po, siyang tinatawag na proclaimed will. Hindi mo kailangang hanapin dahil lahat po inihayag na po ng salita ng Panginoon. Ang kailangan lang po nating gawin is to search at hanapin po sa salita ng Diyos. Amen po? Amen. Or sometimes, may mga taong nagtatanong, ligtas ba itong tao? Maliligtas ba yung tao na to? Lord, dapat ko bang bahagingan ang tao na ito? Gusto mo bang maligtas yung tao na ito? Sabi po ng unang Timoteo 2:4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ibig niya, nais niya, kalooban yon ng Panginoon. Ano pa? Sabi po ng 1 Peter 2:15, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Gusto po nating malaman kung ano ang nais ng Panginoon. Na sa pamamagitan ng mabubuti ninyong gawa, ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Sabi po ng unang Thessalonians 4:3, ito po ang nais ng Diyos para po sa ating mga buhay. Nais ng Diyos na maging banal kayo or tayo, kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Diba? Ang ganda ng topic natin last week. Tayo po ay mga pinabanal na ng Diyos. Amen po. Amen. Hindi po tayo pinabanal dahil sa ating mabubuting gawa o dahil sa kung sino tayo, but pinabanal po tayo dahil po sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung binigay ng Diyos sa atin. And ito po ang will ng Lord sa buhay natin. Kung tayo po ay kanyang pinabanal, sa buhay natin, tayo po ay magpakabanal. Amen po? Amen. So, sa katunayan po, itong mga pagsunod sa kalooban ng Diyos ang siyang magpapatunay na meron tayong ugnayan at kilala natin ang Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi sabi po ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi, iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos ay indikasyon na meron po tayong relasyon at kilala natin ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang kalooban ng Diyos ay hindi niya po sinikreto. Pinapahayag po ito ng kanyang salita, yung kanyang kalooban, at mababasa po natin ito sa ating mga Biblia. Sabi po ng 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos.
Yung Bibliyang hawak natin, yan po ay nagmula sa Diyos. Iba't ibang tao man po ang sumulat, pero lahat ng po yun ay nagmula sa ating Diyos. At ito po ay pakinabang. At kung makikita po natin, and throughout the ages po, patuloy na ipinapahayag ng Diyos yung kanyang kalooban sa tao. Magmula pa po ng Old Testament, nandyan po ang mga propeta, yung mga messenger ng Diyos para ipahayag sa mga tao kung ano ang kanya pong kalooban. Mababasa po natin yun sa Old Testament. And then in the New Testament, makikita po natin na ipinadala niya po ang kanyang buktong na anak, na ang Panginoong Hesukristo, para ipakita, para ituro, para sabihin kung ano po yung kalooban ng Diyos para po sa tao. So sabi po ng Hebreo chapter 1 verses 1 to 2, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw nito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana sa lahat ng bagay. Sabi po, noong una nang usap siya sa pamamagitan ng mga propeta, sila Moises, Isaias, Ezekiel, Jonah. In the New Testament, pinadala niya po ang Panginoong Hesukristo na nagturo, nagpahayag, nagsabuhay ng kanyang kalooban at patuloy po siyang nagpapahayag ng kanyang kalooban sa pamamagitan po ng banal na spirito. And we can never say na hindi ko kalooban, hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Hindi po natin yun pwedeng sabihin. Kasi po, pagharap natin sa Kanya, hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, pasensya na, hindi ko kasi alam yung kalooban mo eh. Kaya ang ginawa ko kung ano yung gusto ko. Ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi kita kilala. Amen po. Gusto niyo po ba yung statement na yon? Ayaw po natin. Pangalawa, una po, meron po tayong proclaimed will. Pangalawa po, meron naman po tayong tinatawag na providential will. O sa Tagalog po, mapagkalingang kalooban ng Diyos. Bagamat po, may mga bagay na malinaw na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mayroon din naman pong mga bagay na siya lamang po ang nakakaalam. Pero yung bagay na to, ang layunin po nito ay para tayo po ay ingatan, para tayo po ay mapabuti, at para tayo po ay gabayan. Sabi po, yung providential will, it is His sovereign guidance of all things according to His perfect plan. So meaning to say, hindi po aksidente yung lahat nangyayari sa buhay natin. Maaring hindi natin agad makita yung dahilan, hindi natin maunawaan, pero ang Diyos po ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari ayon sa kanyang mabuti at perpektong layunin. Naintindihan po? Just to give you example po, kung kilala niyo po si Jose sa Bible, si Joseph. Si Jose po, binenta po siya ng kanyang mga kapatid sa Ehipto. Napadpad siya ng Ehipto, pinagbili siya, and then dun sa pinapasukan niya, napagbintangan siya, at dahil po doon nakulong siya, sa kanya pong pagkakakulong, kinalimutan siya ng isang jail guard, nanonood yung tinulungan niya. And in the end, sa kabila ng mga masalimuot na nangyari sa buhay niya, naging gobernador siya ng Ehipto. Then after that, nagkaroon ng reunion, nakita niya yung mga kapatid niya na nagbenta sa kanya, pinatawad niya, at ang sabi niya, masama yung ginawa niyo sa akin, subalit ipinahintulot to ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami ngayon. Bakit niya yung sinabi? Kasi during that time, nagkaroon ng tagutom dun sa lugar nila at wala ibang makuwang pagkain kundi sa Ehipto lang.
Ngayon, yung mga kapatid niya kailangan pumunta ng Ehipto kung nasaan si Jose para bumili o kumuha ng pagkain. Para kay Joseph, iniisip niya, nangyari yung lahat ng iyon para sa kabutihan kasi kung hindi siya ipinagbili at hindi niya naranasan yung mga bagay na iyon, tsak na magugutom ang bayang pinagmula ng Israelita. Amen po. Amen. Kung hindi gutom, sila po ay malilipol o mamamatay. Pangalawa po, si Ruth. Kilala niyo po si Ruth, ang manugang ni Naomi. It so happened na siya po ay nabiyuda. Di ba po? Pero ito pong si Ruth, sumama po sa kanyang biyanan na si Naomi, bumalik sa kanya pong dating tirahan at doon niya po nakilala si Boaz. Kung saan po si Boaz at si Ruth sa kanila po nagmula ang lipi ni David o yung lahi ni David. At si David po sa kanya po nagmula ang lahi ng Panginoong Jesucristo. Amen po. Nakikita niyo po yung mga connection. And lastly po, sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagkapako niya po sa krus ay dulot po sa masamang gawa ng tao. Ngunit kasama po yung plano na yun para maisakatuparan yung planong pagliligtas ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen po. Amen. Tandaan po natin na hindi po aksidente ang buhay nating mga Kristiyano o yung mga nangyayari sa buhay natin. Ang lahat po na nangyayari ay nakapailalim sa kalooban ng Diyos. Hindi man po natin maunawaan ang sitwasyon, kung ano ang plano niya, but let us trust that God is in control and sovereign sa atin pong mga sitwasyon. Matuto po tayong manalangin sa mga plano natin at sitwasyon at magtiwala ng lubos. Sabi po ng Romans 8:28, alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po? Amen. So number 1, meron po tayong proclaimed will. Pangalawa, providential will. And pangatlo po, permissive will. Ito po yung mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos na mangyari, pero hindi niya kalooban. Pinapahintulutan niyang mangyari, pero hindi siya masaya. Hindi siya nalulugod na nangyayari yung mga bagay na yun. Bakit inaalaw ng Diyos na mangyari yung mga bagay na to? Dahil sa katigasan ng ulo ng tao. But that doesn't mean hindi siya ang may control. Kahit na mangyari yung mga bagay na to, He is still in control. Alam niyo po, dito masasagot yung mga katanungan natin, bakit laganap ang kasamaan? Bakit laganap ang kahirapan? Bakit ganito? Bakit pumapatay sila, di ba? Bakit kaya nilang gawin yung mga bagay na yun? But think mo, nangyayari po yun hindi dahil gusto ng Panginoon. Nangyayari po yun hindi dahil gusto ng Panginoon. God allows people to sin and hurt other people, ngunit darating ang araw na mananagot ang tao sa kanilang mga ginawa. God allows those things to happen dahil pinili yun ng tao. Remember, tayong mga tao, meron tayong kakayahan na pumili. Kagaya ng isang anak, pag sinabi mo sa anak mo, huwag kang kakain ng candy, matamis, masisira ang ngipin mo. Pero dahil sa kakulitan, may choice yung anak mo. Dahil sa kakulitan niya, kumupit pa rin ng candy kumain. Ano nangyari sa anak? Sumakit yung ngipin, hindi nakatulog. Hindi mo gusto na sumasakit yung ngipin ng anak mo. Pero nangyayari yon dahil pinili niya kumain ng candy. Gusto niyang sumuway sa kung ano yung kalooban mo sa nais niya. Naiintindihan po. And later on, tayong mga Kristiyano, meron din tayong free will, meron din tayong choice. And lahat po ng mga dinesisyonan natin, lahat ng ginawa nating kasalanan, aanihin pa rin natin or yung consequence, yung mga desisyong ginawa natin. Kaya napaka-importante po na malaman natin
o dapat tayo ay lumalakad ayon po sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Amen. So, finding God's will, paano natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay? Una po, focus on the proclaimed will of God. Itoon po daw natin yung magbigay pansin daw po tayo doon sa proclaimed will of God. Ibig sabihin po, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Dito natin matatagpuan ang kalooban ng Diyos. Wag po tayong umasa sa ating damdamin, sa mga signs, o sa mga hula. May nagpapahula pa po ba dito? Kung gusto mong malaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, bumalik po tayo sa salita ng Panginoon. At hindi po dapat din tayo aasa sa atin pong mga sarili. Na ito yung gusto ko baka ito yung will ng Lord. Hindi po. Bakit po? Ano po yung kahalagahan nito na mag-focus tayo sa proclaimed will of God? Alam niyo po, para hindi po tayo maging ignorante sa mga bagay na dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Sabi po ng mundo, meron pa silang, ignorance of the law excuses no one. Parang ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-excuse na hindi mo alam. Diba po? So, ganun din po sa atin pong buhay Kristiyano. Nang hindi tayo mapahiya sa harap ng Panginoon, saliksikin po natin kung ano yung nais ng Diyos sa atin pong mga buhay. Dahil yun po ang puso ng isang Kristiyano, na malaman kung ano yung kalooban ng Ama sa buhay niya. Amen po. Amen. Kapag tayo po ay nakafocus sa salita ng Panginoon, at least maiiwasan natin yung mga choices sa buhay natin na taliwas sa mga taliwas sa mga hindi gusto ng Panginoon. Kung ako tama yun. Maiiwasan nating magdesisyon ng mga bagay na hindi nais ng Panginoon. We're living in this world. Maraming i-offer sa atin. Sometimes hindi yung good and bad Ang i-offer sa atin, yung good and better. Di ba nahirapan tayong mag-decide? Pero kung meron tayong karunungan na nagmumula sa Panginoon, at alam natin ang kanyang kalooban, maiiwasan natin mapagiti ang damdamin ng Diyos. Amen po. Many people are ignorant. Bakit? Hindi nila alam ang salita ng Panginoon at patuloy silang gumagawa ng masama laban sa Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Finding God's will, number 1, focus on the proclaimed will of God. Pangalawa, seek advice from other Christians. Manghingi daw po tayo ng advice o consult sa mga kapwa natin, Kristiyano. Hindi po sa social media. Diba po? Hindi po sa manghuhula. Hindi po sa mga tarot o horoscope. Diba po? Alam niyo po, ang Kristiyano, hindi po ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng counsel. Na alam ko na yan, kahit hindi na ako humingi ng advice, ng tulong, opinion sa mga kapwa ko Kristiyano. Alam niyo po, si Pablo, kahit na siya ay isang apostol, may mga kasama pa rin siya sa ministry. Maging ang isang hari ng Israel, kailangan ng advisor. May mga spiritual advisor sila, may mga prophet silang katabi. Even sa mundo natin, di ba ang presidente natin may advisor? Yung iba dyan, meron pang spiritual advisor. Di ba po? Ganun din sa buhay nating mga Kristiyano, kailangan natin na someone na mahihingian ng advice. Especially kapag nasa sitwasyon tayo na kailangan natin magdesisyon at inaalam natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bakit mahalaga? Kasi may mga bagay minsan tayong hindi nakikita. May mga blind spot sa area ng buhay natin dahil na-overwhelm tayo ng emosyon, na-overwhelm tayo ng pride, na-overwhelm tayo ng excitement. At merong kailangang may isang tao na nakakakita ng bagay na malinaw na maaaring magsabi na, oops, hindi yata tama yung gagawin mo. Oops, hindi ata biblical yung gagawin mo. And take note, anong klaseng advisor yung hahanapin natin?
it should be matured in Christ. Kailangan po malago sa kanya pong buhay Kristiyano. And of course, alam ang salita ng Diyos. Hindi po chismosa. That's real. Kasi po, meron pong reels na ano. Kaya piliin po natin yung ating sasabihan, yung ating lalapitan. Kasi it's helpful po sa ating mga buhay. Aligid sa lahat, ito yung taong hindi lang sasabihin sa iyo yung mga bagay na gusto mo. Yung mga taong handang sabihin kahit masasaktan ka pa. And let's take those people sa buhay natin, di ba? Na hindi siya nagkikiming sabihin sa iyo yung dapat mong sabihin. Why? Dahil gusto niya maayos ka. Kaya sa yung gusto mo lang marinig yung mga bagay na gusto mong marinig, in the end of the day, mapapahama ka kasi hindi mo natutunan yung dapat mong matutunan. Amen po. Amen. So it's very important na tayong mga Kristiyano, we are surrounded ng mga taong Kristiyano din, nagagabay sa ating buhok, na maaari nating hingian ng payo, counsel, o maaari tayong magpo-consult. Amen po. Amen. So wala pong Kristiyanong mag-isa na she can handle everything sa buhay niya. Kailangan po natin yung bawat isa. Amen po? Amen. Sabi po ng Proverbs 12:15, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Amen. And number 3 po, ask God for wisdom. Humingi po sa Panginoong Diyos ng karunungan. Sabi po ng James 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Alam niyo po, magkaiba po ang knowledge and wisdom. O magkaiba ang may alam sa may karunungan. Pag sinabi natin karunungan o wisdom, ito yung may kakayahang gamitin ang katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay. Meaning to say, alam niya yung salita ng Panginoon at ginagamit niya yon sa kanyang buhay. Na i-apply niya yon sa kanyang buhay. Alam ang tama at ginagawa ang tama. Yun po ang taong may karunungan. Alam ang tama at ginagawa ang tama. And I believe, sa kwartong ito, we are not lack of knowledge. Hindi tayo kulang sa kaalaman. Alam niyo po ang kulang sa ating karunungan. Kasi, bakit tayo kulang sa karunungan? Kasi hindi natin ginagamit yung mga bagay na alam natin na tama sa buhay natin. Meaning to say, hindi natin ina-apply yung ating pong mga natututunan. Lack of wisdom. Sabi po ng Bible, if any one of you lacks wisdom, humingi po sa ating Diyos. And pang-apat po, commit your ways to the Lord. Italaga po natin sa ating Panginoon yung ating mga plano. Sabi po ng Psalms 37:5, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan kang ganap kapag ikay nagtiwala. Yes, as a person, bilang nanay, tatay, kabataan, matanda, we have all plans sa ating pong mga buhay. Even po, may mga plano tayo, may kanya-kanya tayong plano sa ating mga buhay. And that's not bad. Hindi po masama yung bagay na yun. But see to it na hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga plano. Pag-aasawa, pagtatrabaho, paglilingkod, paglilipat ng bahay, o kahit anumang bagay yan. See to it na yan po ay kalooban ng Diyos. Sabi po ng Proverbs 16:19, ang tawang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. May kakayahan tayong magplano, ngunit ang final say walang iba kundi ang Diyos. Amen po. Amen. So, meaning to say, ipaubaya natin sa Lord, magpasakop tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Lagi po nating tandaan that in finding God's will sa buhay natin,
Sinabi ko na po kanina na madalas ang option natin hindi po mabuti o masama. Minsan merong mabuti at mas mainam. Tandaan din po natin na sa anumang sitwasyon ng ating buhay, kaya po itong gamitin ng Panginoon para po sa ikabubuti. Amen po. Kahit sa paningin mo, ang pangit ng sitwasyon mo ngayon, yung sitwasyon mo na yan kayang gamitin ng Lord para po sa ikabubuti, para po sa kanyang kapurihan. Tandaan din po natin na huwag tayong mag-decide right away o agad-agad. Just always give yourself a time to grow and ask wisdom palagi sa ating Panginoong Diyos. Diba? Ang tao kaya laging nagkakamali kasi laging nagmamadali. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nagkanda ano-ano na kasi palagi siyang nagmamadali. So, wag po tayong ganun. Let's always seek guidance, advice sa other Christians, and ask wisdom sa ating po Panginoon. Amen po. Ngayon po, as a conclusion po, sa pagtatapos po natin, marahil lang ilang sa atin nagtatanong pa rin, paano ko ba talaga magagawa ang kalooban ng Diyos? Kung titingnan po natin yung ating buhay ngayong umaga na to, aminin natin na marami tayong pagkakataon sa buhay natin na mas pinili natin yung sarili natin. Yung sarili nating gusto kaysa sa kalooban ng Diyos. Mas madalas sinusunod natin ano yung gusto natin kaysa sa kanyang salita. Alam niyo po, yung katotohanan na yan po ay ugat ng kasalanan. Yan po ay ugat ng kasalanan at pagtalikod ng tao sa Diyos. Ngunit kung babalikan po natin ang Biblia, meron pong isang tao na namuhay na may ganap na pagsasakop sa kalooban ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. If we can recall, dun sa Garden of Gethsemane, kung saan umiyak ang Panginoon dahil alam niyang malapit na malapit na siyang mamatay, ipako sa krus, at nakita niya kung ano yung kakaharapin niyang paghihirap at pagdurusa. Alam mo kung pinairal lang ng Panginoong Jesus yung pagiging tao niya, meron siyang choice. The Lord, will ko na wag kong isuko yung buhay ko para sa mga makasalanan na yan. Meron siyang choice na gawin na yan. But in the end of his prayer, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Imagine, nakita niya kung ano yung paghihirap na dadaanan niya. Kahit na ganon, ang nais ng Panginoong Jesus, mangyari ang kalooban niya at hindi yung gusto niya. Sinunod ni Jesus ang kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan ng krus, at sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, nabayaran niya yung ating mga kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya ang hamon sa atin ngayong umaga, sikapin mong sundin ang kalooban ng Diyos. Pero bago yon, ang tanong natin sa sarili natin, na isuko ko na ba ang buhay ko sa Panginoong Jesucristo? Tandaan po natin, ang isang taong hindi po sumusuko ang buhay sa Panginoong Jesus, kailanman hindi niya maisasagawa kung ano yung kalooban ng Diyos para sa buhay niya. The first step is isuko ang buhay niya sa Panginoong Jesucristo. At kung tayo ay susuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo, bibigyan niya tayo ng pag-asa, kakayahan sa tulong ng banal na Espiritu na gampanin at sundin yung kalooban ng Diyos sa atin po mga buhay. Kagaya po ni Pablo, kagaya po ng Panginoong Jesucristo na patuloy na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, ganun din po tayo dapat mga taong pinabanal ng Diyos, mga taong iniligtas ng Diyos, mga taong tinatawag na Kristiyano. It is not about us anymore. Siguro dahil dati, nasusunod tayo, pero dahil ngayon may Kristo na tayo sa buhay natin, it's time na ang kalooban naman ng Diyos ang mangyari sa buhay natin. Amen po. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa biyaya ng inyong salita.
Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ipinahayag niyo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po sinikret, Lord, yung inyo pong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Lord, that you are the God who is in control, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Lord, patuloy po namin ipinagkakatiwala, isinusuko sa inyo, Panginoon, yung lahat po ng aming mga plano, lahat po ng aming mga naisin, Panginoon. At tunay kami po ay nagpapasakop, Panginoon, sa inyo pong kalooban, Lord God. Maraming salamat po. We ask forgiveness, Panginoon, sa mga panahon na kami yung nasusunod, na hindi ka namin sinasangguni, Panginoong Diyos. Gayon pa man, Panginoon, kung ano ang kalooban mo ang siyang tunay na mangyari sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy, Lord. Patuloy niyo po kaming turuan. Patuloy po kayong mangusap sa amin, Panginoon, at kayo lamang po ang tunay na may taas. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.